Uy mga ka-blessing! Welcome sa ating final episode sa series na ito. Grabe, ang bilis ng panahon, 'di ba? Pero bago tayo magtapos, may iiwan akong isang napakahalagang mensahe na sana ay baunin ninyo habang buhay. Handa na ba kayo? Ito na yon, ang pera ay hindi masama. Ulitin ko ha, ang pera sa sarili nito ay hindi masama. Ito ay isang tool lamang, isang instrumento. At ito ang malaking pero, ang maling ugali, ang maling pananaw, ang maling relasyon natin sa pera, iyan ang tunay na problema. Iyan ang pumipigil sa pagdaloy ng biyaya sa buhay natin. Marami sa atin, lumaki sa kaisipan na masama ang maghangad ng pera, na makasalanan ang yumaman, o kaya naman, sa kabilang dulo sinasamba natin ang pera na para bang ito ang solusyon sa lahat ng problema. Parehong mali, parehong bitag. Kapag takot tayo sa pera, tinataboy natin ang mga oportunidad na gamitin ito para sa kabutihan. Kapag naman obsessed tayo dito, nagiging alipin tayo nito, at nakakalimutan natin ang mas mahalaga, ang ating pamilya, kalusugan, at lalo na ang ating relasyon sa Diyos. Isipin mo na lang, ang pera ay parang martilyo. Pwede mo itong gamitin para magtayo ng bahay para sa mga nangangailangan, para magkumpuni ng mga sirang bagay. Pero pwede mo rin itong gamitin para manakit ng kapwa o sumira ng gamit. Ang martilyo ba ang masama? Hindi. Ang taong humahawak nito at ang intensyon niya ang nagdidikta. Ganon din sa pera. Ang sabi sa 1 Timothy 6:10, "For the love of money is a root of all kinds of evil." Pansinin niyo, love of money, hindi money mismo. Ang pag-ibig sa salapi, ang pagiging sakim, ang paggawa dito bilang iyong Diyos, iyan ang ugat ng kasamaan. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayon, sa pagtatapos ng series na ito, ay simulan ninyong baguhin ang inyong pananaw. Itanong mo sa sarili mo, ano ba ang tingin ko sa pera? Tool ba ito para sa kabutihan o source ba ito ng anxiety at kasakiman? Tandaan ninyo ito, gusto ni Lord na ikaw ay maging isang blessing, isang pagpapala sa iba. Paano ka magiging pagpapala kung ikaw mismo ay laging kapos at pabigat? Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang kumita, mag-ipon, at mag-invest hindi lang para sa sarili natin. Binibigyan niya tayo nito para maging daluyan tayo ng kanyang pagpapala sa mundo. Para may maibigay tayo sa simbahan, para may maitulong tayo sa mga nasalanta ng bagyo, para mapag-aral natin ang ating mga anak ng maayos at para makatulong sa ating mga kamag-anak na nangangailangan. Kaya sa paglabas mo sa mundong ito pagkatapos panoorin ang video na to, dalhin mo ang bagong mindset na ito. Ang pera ay biyaya, ang kakayahang kumita ay biyaya. At ang bawat pisong dumadaan sa kamay mo ay isang oportunidad para maging pagpapala. Simulan mong baguhin ang iyong pananaw dahil gusto ni Lord na ikaw ay maging pagpapala, hindi pabigat. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong series na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Kung nabago nito ang pananaw mo, please like this video, share it to your friends and family, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang content na magpapayaman sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Hanggang sa muli mga ka-blessing, God bless you all abundantly.